Hindi po kasalanan na magtrabaho ang babae if she is able to take care of the home. Pero sinasabi ko palagi ito kapag ako nagka-counsel sa mag-aasawa, babae, sinasabi ko, if you are working now, you better realize when you get married, your first priority is your marriage, not your work. Your first priority is your home, not your work. Kung dalaga ka at ang priority mo, gawain mo, pwede ba? Huwag ka mag-aasawa. Yun ang priority mo Kinakailangan, isuko mo May mag-giveaway dyan Pag mag-aasawa ka, babae, kalimutan mo yung trabaho mo. Ikaw naman lalaki, hindi ka pwede mag-asawa. Sasabihin mo rin sa babae, uy, may trabaho ka, partner tayo Hindi tungkulin ng babae na suportahan ang tahanan. Yan ay gawain ng lalaki. Hindi tungkulin ng babae na mabigay ng pera sa kanyang asawa. Yan ay tungkulin ng lalaki. Kahit na gaano kalaki ng sweldo ng babae, kung ayaw niya magbigay, that is her liberty. Kaya ikaw, lalaki, huwag kang mag-aasawa kung yung sweldo mo kulang pa sa'yo. Proverbs 31, verse number 10 says, who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies. In verse 30, favor is deceitful and beauty is vain. But a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Heavenly Father, we just want to thank you once again that we can come together, Lord, as your people to praise your name and glorify you. And I pray tonight, oh God, that you would teach our women, our ladies, what your word says about the very principles that they should have in their lives. Thank you, Father God, so much for everything that you've done. For this we pray in Jesus' wonderful name and for his sake alone. Amen and amen. You may be seated, please. And sabi sa verse number 10 of Proverbs 31, who can find a virtuous woman? The word virtuous here means excellence. It can mean moral excellence. It can mean economic excellence. Okay? It can mean intelligent excellence. Virtuous means excellence. And women should be virtuous. You must be excellent. All right. Hindi lang yan. It also means goodness. It also means goodness. At lahat ng ipapaliwanag ko dito sa inyo mula verse 11 to verse 31, these are all the characteristics of virtuous, of virtue. Lahat yan. Characteristics ng virtue yan. Ibig sabihin, if you are a virtuous woman, you all have that. Naunawaan niyo? Okay. So ngayon, you can judge yourself. Am I really virtuous? Oo. Well, if you in your own heart say, well, I'm not, then you can ask the Lord to make you one. Di ba? It's not that late. Because it is God that gives you virtue. It's not you. Amen? It's not you. It's the Lord. It's not even religion. It's not the laws of government. You think that our laws can give you, can make you virtuous? Oh my goodness, yung gumagawa ng batas pa, ang kumakaliwa sa batas Hindi ba? Oo. Oh. Nagbigay ng statement si Executive Secretary Lucas Bersamin, who used to be the Chief Justice of the Supreme Court.
Ha? Nirebuke niya ang Kongreso. Oo. Wala na akong sabihin. Kilala ko yun eh. Alright? Kaya huwag siya magmamalaki. Oo. Okay. So you want to be virtuous. Makikita natin yan sa bawat verse dito sa Proverbs 31. First of all, piniliwanag ko sa inyo ang virtuous. Ano pa ang nakalagay na meaning ng virtuous sa Hebrew? Ano pa ang nakalagay sa Hebrew? Kasi sa modern meaning, iba na eh. Ano yung modern meaning ng virtuous? Ano yung modern meaning? Ha? High? In modern usage po, high In moral modern, standard. High moral standard. O meron pa bang ganun yan dito? Sa mundo? Kaunti na lang. Kayo na lang. Tayo na lang yun eh. Di ba? Pero ano nakalagay sa Hebrew word ng virtue? From the word kayil, meaning of high value, whether of men or resources, valorous and valiant. Yan. Okay. So first of all, you find the characters of being virtuous in verse 11. In verse 11. Ano nakalagay? The heart of her husband that safely trust in her, so that he shall have no need of spoil. What is that word? What is that statement? What does this statement mean? It means that a woman is dependable. Anong dependable sa Tagalog? Maaasahan. Maasahan. The heart of her husband that safely trust in her. Mapagkakatiwalaan, maaasahan, dependable. Amen ba? Oo. Kapag iniwan ng ama ang tahanan sa pangangasiwa ng ina, may tiwala siya na gagawin ng ina ang dapat niyang gawin sa tahanan. Di ba? Ayaw natin na magtatrabaho ka sa labas, diskumpiyado ka sa asawa mo. Naunawaan niyo ba ako? Hindi pwede yung ganon. Hindi yung diskumpiyado ka sa asawa mo. Ano ba ginagawa ng asawa ko ngayon? Kaya ang ginawa mo, naglagay ka ng 100 CCTV. All right. Dependable. The next is the word faithful. In verse 12, she will do him good and not evil all the days of her life. Dependable and faithful. And then next, industrious. Verse 13. She seeketh wool and flax, and worketh willingly with her hands. Industrious. Hindi yung masipag kang magchismis sa kapitbahay mo. Di ba? O yung mga mare, mga kumare ba? Ha? Kung ilan ang steps ng hagdan, ganong karami. Anong ginagawa ng mga babae? Naghihingutuhan. At ang pinag-uusapan, yung mga kumpare nila. Hindi ganon. Nakalagay dito, she will do him good and not evil. She seeketh wool and flax and worketh willingly with her hands. Hindi po kasalanan
na magtrabaho ang babae if she is able to take care of the home. Pero sinasabi ko palagi ito, ha? Alright. Alam mo, ang father ko hindi naniniwala dyan eh. Iba yung aming pananaw dyan eh. Ha? Kapag ako nagka-counsel sa mag-aasawa, babae, sinasabi ko, if you are working now, you better realize when you get married, your first priority is your marriage, not your work. Your first priority is your home, not your work. Hello? Ngayon, kung dalaga ka at ang priority mo, gawain mo, pwede ba? Huwag ka mag-aasawa? Yun ang priority mo eh. Kinakailangan, isuko mo eh. Di ba? May mag-giveaway dyan eh. Pag mag-aasawa ka, babae, kalimutan mo yung trabaho mo. Ikaw naman lalaki, hindi ka pwede mag-asawa, sasabihin mo rin sa babae, uy, may trabaho ka, partner tayo ha. Sinabi ko na yan, matagal na eh. Alright? Hindi tungkulin ng babae na suportahan ang tahanan. Yan ay gawain ng lalaki. Hindi tungkulin ng babae na mabigay ng pera sa kanyang asawa. Yan ay tungkulin ng lalaki. Kahit na gaano kalaki ng sweldo ng babae, kung ayaw niya magbigay, that is her liberty. Kaya ikaw, lalaki, huwag kang mag-aasawa kung yung sweldo mo kulang pa sa'yo. Hello? Sabihin mo, nagmamahalan naman tayo. Makakain ba pagmamahalan? Alam mo, sa Amerika, merong word dun eh. Do you know why a lot of couples get a divorce? Because the statement always is, when there is no food on the table, love flies out of the window. It's always the economy, folks. Not the emotions. It is the economy. Do you realize that? Responsibility is not from the emotions. Responsibility is not shown by the emotions. It is shown by your economy. By how you provide. Naunumaan niyo ba? By how you provide. Oo. Kaya nakikita niyo dito sa atin, nagbibiro ako. Pag 31 years old ka na, dalaga ka, nagdadalaga ka pa lang. Hindi ba? Dito may mga nag-aasawa dito na more than 30 years old na ang babae at ang lalaki. May nagtanong dito nung Huwebes ng gabi na, ano sabi? Scientifically, hindi na advisable mag-asawa ng 30. Bakit? Ikaw ba naibigay na anak mo? Panginoon na. Hello? Pangalawa, kung gusto mo maging normal ang mga anak mo, dapat hindi ka nagkaroon ng bisyo nung araw. The moment magkaroon ka ng bisyo, uminom ka ng alak, manigarilyo ka, mag-drugs ka, sabihin ko sa'yo, gaganti yan sa anak mo. Kaya kung yan ang buhay mo nung araw, at ngayon safe ka na, at binago ka na, huwag kang mag-aasawa. Pag nag-asawa ka, manalangin ka na normal ang anak mo. Because it is God that gives you children. Di ba? Yan sabi ng Bible eh. So, ano ang characteristics ng virtuous? Dependable, faithful, industrious. Ayan. Industrious. Kung wala ka namang gagawin sa bahay mo, kundi magpaypay na magpaypay dyan.
Eh di maghanap ka na magagawa mo. Magpaalam ka sa asawa mo. Oh, honey, magbebenta ako ng tinapa sa tapat natin, ha? Oh, sige, okay. Pero gusto ko, pagbalik ko, hindi ka amoy tinapa. Number 4, 5, diligent. Verse 15. Diligent. Hindi ba yung industrious ang Tagalog, masipag? Yung diligent, pareho din, pero mas ano yung diligent, di ba? Ha? Masikap. Ayan. O verse 15, ha? Ano nakalagay? She writes it also while it is yet night, and giveth me to her household, and a portion to her maidens. Ibig sabihin, hindi na una dapat ang asawang mo magising. Dapat ikaw ang nauuna. Hindi, ngayon na lang, pinag-ibiyak ko na matanda na eh. Di ba? Sa bahay namin, ako na ho ang gumigising. Dapat, mga bata pa kayo ha, na may asawa, dapat yung babae ang nagigising ng maaga. Hello? Yun ang ibig sabihin ng diligent. Hindi yung pambira. Tulog ka pa. Naghihilig ka pa. May nag-amen. You know? And number 6, wise. Verse 16. She considereth a field and buyeth it. With the fruit of her hands, she planted a vineyard. Oh. Akita siya ng isang bukid, bibili niya at nagtatanim siya. Oo. Wise. Alright? Number 7, hard working. Verses 18 to 19. She perceiveth that her merchandise is good. Her candle goeth not out by night. Kahit gabi na, yung kandila nakasindi pa. Di ba? Oh. Verse 19. She layeth her hands to the spindle, and her hands hold the distaff. Ano yung spindle? Yung naghahapi ka. Nung araw, gano'n ang mga babae. Pag walang magawa sa bahay yan, naghahabi yan eh. Yan ang kanilang trabaho. Naghahabi. Oo. Ngayon, iba na ngayon. Ang habi nila, madyong. Nagmamadyong. Alright? Oh. Hindi dapat yon. Hardworking. Number 8, generous. Verse number 20. She stretcheth out her hand to the poor. Yea, she reacheth forth her hands to the needy. Generous. Oo. Alam mo, maganda yung ginawa ni Arnel. Mamaya, pakinggan niyo yung netinim. Na ang isang trabaho natin, ang MBBE, naniniwala sa holistic ministry. Anong ibig sabihin nun? You do not give people food for the soul. You give them food in their stomach. Naunawaan nyo? Ha? Mas maaalala ka eh. Oo. Baka magalit pa sa'yo. Gutom na yung tao, hindi ka pa tapos mag-witness. Oo. Hindi, pagkain naman ng kaluluwa to eh. Hindi. Oo. Nangangailangan siya ng pagkain, bigyan mo. Oh, gawain ng babae yan. Bakit? Nasa tahanan siya eh.
Wala naman siyang trabaho eh. Di ba? Oo, generous siya. Then, verse 21. She is confident. Ano nakalagay sa verse 21? She is not afraid of the snow for her household. Dito naman sa atin, rain. Hindi snow. Wala naman tayong snow rito, di ba? Meron ba? Kaya nung araw, bata pa ako, gusto ko maging state ng Amerika itong Pilipinas eh. Kasi ang pangako dyan, pag naging state ng Amerika to, makakaroon ng snow rito eh. Hindi pala totoo yun. Di ba? Oh. For all her households are clothed with scarlet. She is confident. And then in verse 24, she is respectable. She maketh fine linen, and selleth it, and delivereth girdles unto the merchant. Ginagalang siya ng kapitbahay niya. Ginagalang siya ng lahat ng tao. Alright. Virtuous eh. Di ba? Oh. Also, verse 24 tells us na ang women should be resourceful. Hindi pwedeng magutom ang tahanan kapag ang babae resourceful. Hindi lang yung ang asawa mo, maliit ang sweldo, ngayon ngangawa-ngawa ka, walang makain ng mga anak mo, kasalanan ng asawa mo. Aba, kung pwede mong tulungan, kikita ba yung ngangawa-ngawa? Ha? Kikita ba yon? O kung artista ka, kikita ka, yung ngangawa-ngawa ka lang, iiyak ka lang sa pelikula, di ba? Pag umiyak ka, kikita ka na hindi ka naman artista eh. Oh. So you can do something. Right? You can do something. That is a biblical woman. Oh. And then verse 25, ang sabi, honorable, strong and honorable. Strength and honor are her clothing, and she shall rejoice in time to come. Dapat talaga ang ginatawag na honorable, yung mga virtuous na babae, hindi mga congressman, saka mga senador, honorable. Di ba? Ako nga, nakikita nyo, na hindi ako nagpapatawag na reverend because you do not give reverence to a man. You give reverence to God, not to a man. Kaya nga ako, inordinahan ako, Reverend Benny Abante. Ayoko ng reverend. Anong reverend? Para lang makilala ang pastor ako? No. Oh, di ba? Honorable dapat ang biblical woman. Ito yung biblical woman, ha? Oh, verse 26. Is spiritual. Ayan. She openeth her mouth with wisdom, and in her tongue is the law of kindness. Spiritual. Where do you get wisdom? From the Word of God. Di ba? Ito ang nagbibigay sa atin ng wisdom. Then, verse 27, quiet. She looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of idleness. Eateth not the bread of idleness. You know that idleness is the cause of talkativeness. Pag idle ang utak mo, maingay ang bibig mo. Tama? Kaya ang daming marites sa Pilipinas eh. Ang dami. Kaya nga number 1 tayo sa texting eh. Bakit? Puro chismis eh. At ang karamihan niya, fake news pa. Ngayon, tinakikita ko, medyo nabawasan na tayo ng audience sa online eh. Bakit? Kasi yung mga basher ko hindi nanonood eh. Napagod na?
Napagod na yung mga basher ko sa kanunood eh. Napagod na rin, ha? Ha? Wala nang bayad? Wala nang bayad yung mga basher ko. Nanonood eh. Di ba? Kaya nabuwasan na. Sayang, no? Manood uli kayo. Di ba? Hindi nyo ako mapipikon dito. Hindi ako ma-frustrate. Hindi ako madidepress. Tuwan-tuwa pa nga ako sa inyo eh. Di ba? Oo. See? Quiet. Meek. Yun ang sabi sa Peter, di ba? Meek and quiet. Shh. Shh. Pwede ba? Dito, sa MBBE, kasalanan ang magchismis. Hindi ako nagsabi niyan. Sino nagsabi niyan? Si James ang nagsabi niyan. Tama? Oh, saan yun? James chapter 3. Oh, sign mo. Sa James chapter 3. Ano nakalagay? Para malaman nyo na kasalanan. Sasabihin mo sa akin, Pastor, totoo naman ang sinasabi ko. Whether it is true or not, chismis yan. Kung ang pinag-uusapan mo ay hindi mo dapat pag-usapan. Naunawaan niyo ba ako? Oo. Ayan. Ano nakalagay? Simula ko po sa verse 5. Oh, sige. Even so, the tongue is a little member and boasteth great things. Behold, how great a matter a little fire kindleth. O yun, no? Saan inalin tulad ang dila? Saan? Sa fire. Yung maliit na fire, nagiging malaki yan. Am I right? Oh, nagkakapatayan pa nga yung mga yan eh. Oh, di ba? Next. Verse 6. And the tongue is a fire, a world of iniquity. So is the tongue among our members, that it defileth the whole body, and setteth on fire the course of nature, and is set on fire of hell. Grabe ang description. Di ba? Basahin niyo ulit. Grabe ang description ni James. Pastor yan si James eh. Grabe ang description niya sa chismisan. Next. Verse 7. For every kind of beasts, and of birds, and of serpents, and of things in the sea is tamed, and hath been tamed of mankind. Can you imagine? Kahit na ahas, pwedeng, ang terms Tagalog? Paamuhin. Pwedeng paamuhin, ha? Oh, verse 8. But the tongue can no man tame. It is an unruly evil, full of deadly poison. Bible yan. Hindi ako nagsabi niyan. Naunawaan niyo ba? Bible yan. Ang dila natin is, you cannot tame that. Unruly evil yan. Oh, full of deadly poison. Next. Wala na? Yun na lang? Alright. O yan, narinig nyo. Ang sabi ng Bible. So, be quiet. Be meek. Di ba? Pag nagkakantahan tayo, huwag kang maging quiet. Kumanta ka. Pero pag yakiti-yakiti-yak, be quiet. Ang sinabi ko rito, if you are not the solution and you are not the problem, keep your mouth shut. Di ba? Tama ba yan? Hindi ka naman ang solusyon, hindi ka naman ang problema eh. Iyakit-iyak ka ng yakit-iyak dyan. Di ba? Oo. Verse 28. A woman is a blessing and blessed. Her children arise up and call her what? Blessed. Her husband also, and he praiseth her. Oh.
May mga pagkakataon, husband, purihin nyo naman mga asawa nyo. Kailangan din nila yun eh. Amen ba, women? Amen ba? Purihin nyo naman. Alam mo, honey, kahit matanda ka na, ang ganda mo pa rin. Ayan. Sinabi ko sa iyo minsan yan, ma eh. Mas sinabi ko sa iyo, nakalimutan mo lang. Ah? Oh. Kaya, ma, kahit ulyanin ka na, napakaganda mo pa rin. Kayong mga husbands, i-praise nyo ang mga asawa nyo. Hindi yung pagdating mo sa bahay mo, sasalubuhin ka ng asawa mo, bigla mo nga sabihin, magsuklay ka nga! Wag. Kayo naman, mga women, wag naman pagdating ng husband mo, mukha kang bruha. Wag. Di ba? Pag halimbawa, ay malapit ang dumating yung miss ko, maliligo na ako, kapayas na ako. Not for anything else. O ano iniisip nyo eh. Not for anything else. Di ba? But for a good and a better relationship. A blessing and blessed. Oh, ito. Lastly, tapos na, di ba? Godly. Itong mga apo kong to. Godly. Ano yun? Favor is deceitful and beauty is vain. But a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Maaaring hindi ka maganda sa mata ng tao. Pero maganda ka sapagkat ikaw ay may takot sa Diyos. Amen ba? Oo. Pero kahit na naniniwala kang hindi ka maganda, magpaganda ka pa din. Di ba? Mag-ayos ka pa din. Sapagkat ang babaeng hindi maganda kapag nag-aayos dyan, pag nag-aayos yan, hindi pa rin maganda yan. Oh. She shall be praised. Godly. Huh? Before showing favor to the people and beauty to men, she pleases God. That is her priority. Kung kulang sa prayer ang husband mo, you as a wife should be prayerful. You as a woman, even if you're single, should be prayerful. Nais ko sana, kapag magkakaroon tayo ng reward o ng award sa Patriarch's Night, yung nakalagay doon, yung prayer, Prayer warrior. Ang gusto ko makita mga babae. Because you ought to spend more time praying. Because you have that. Di ba? Spend more time praying. Why? Your husband needs that. Please take note. Do you know why men are prone to mistakes and wickedness? Because they're out there in the world. They meet unsaved people every day. Do you realize that? The woman is at home with her own children. Oo. At sana, kung mga dalaga kayo, pwede ba, huwag kayong maging lagalag. Palaging gusto mo, wala ka sa bahay. Hindi dapat. Huwag kang lagalag, huwag kang lakwatsera. Pwede ba? Ha?
Hindi yung nakakayamot naman dito sa bahay. Don't do that. Love your home. Because that is your home. Ayoko na may mga nag-aasawa dito because she does not want her home anymore. So she'd like to get out of the home, and the only way to do it is get married. It's not good. Do you realize that? It's not good. And men realize this. When a woman always wants to go out from her home, don't marry her. Because you do not want to marry a woman who is always gone out of the home. Amen ba? Ayan. Sinabi ko na sa inyo, Bible lahat yan. At kung naniniwala ka sa Bible, gagawin mo yan. Amen? Gagawin mo yan. Tumayo tayong lahat. Every head be bowed, every eye be closed. I do not know how the Lord spoke to you on what has been said. But you know your heart. I don't know your heart. You know who you are right now. You know who you were before you got saved. Dapat, kung saved ka na, mas malaki ang pagkakaiba mo ngayon kaysa nung unsaved ka. Sapagkat kung walang pagkakaiba yan, hindi ka na-save. I'm telling it to you right now. Alright? So, look into your own heart today. Search your heart. Whether you be a woman or a man.